Magandang araw sa inyo guys. Ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng update dito sa tanim kong singkamas. Bali nasa 4 months old na to mula nung itinanim, and then ito na yung update niya mga ka-idol. Bali ano na, flowering stage na siya. Ganyan yung itsura niya mga ka-idol. Bali ito yung pinaka itsura niya kapag buka na yung bulaklak. Yan, ganyan. Ito bulaklak ng singkamas yan. Kulay violet. Ito, ayan, bukang-buka na yung bulaklak dito mga ka-idol, yan. Violet yung kulay ng bulaklak niya. And then, ang kagandahan nga dito mga ka-idol, nasa flowering stage na siya, malapit na maging bunga yung ibang bulaklak niyan. Malapit nang sumulpot yung mga bunga niyan. Ang kagandahan daw mga ka-idol, ay mabilis ko nang mapaparami yung tanim kong singkamas sa pamamagitan ng pagtatanim ng singkamas seeds. Kasi mga idol, yung bunga nitong singkamas nasa 1 dangkal yung haba niyan. Yung mga seeds noon ay yung magandang itanim mga idol, kasi ang daming seeds noon sa isang bunga ng singkamas. Mahaba yun nasa mga 1 dangkal yung bunga niya. And then yung mga seeds noon ay yung magandang itanim, kasi mas mabilis natin mapaparami yung mga tanim natin singkamas. Andito pala yung puno niya mga idol. Dito yung pinakapuno. Ayan yan. Ito yung pinakapuno, ito yung pinakalaman mga idol. Medyo litaw na yung laman ng singkamas. Ito yung puno niya. Nakagapang lang yan dito sa bukid, and then sa ground lang yan nakagapang, and then kumapit dito sa puno ng saluyot yung mga baging niya. Diyan na pumalupot. Hinayaan ko na lang yan mga idol. Ganyan kasi talaga yung singkamas. Ang mas magandang taniman niya, mas malawak. Kasi nga mabilis silang lumago, mabilis silang kumapal, and then talagang gumagapang sila, lumalago sila na sobra. Kaya kung mas maganda, kung mas malawak yung space na pagtataniman natin, mas maganda. Once na maabot niya na yung ano niya mga idol, maturity days, yung mga baging niya nasisibol sa katawan ay may mga dala ng ganto, yung pinaka flower ng singkamas. Ayan, katulad nito, talbos lang to mga idol, sibibol sa katawan or sumibol sa baging ng singkamas, and then may mga dalang ganto yung sa pinakabulaklak. Katulad din nito mga idol. Ayun yung kagandahan sa singkamas, kahit isang puno lang yung maitanim natin or mabuhay natin, ay sulit pa din mga idol, kasi once na mapabunga natin yan, makakakuha na tayo ng maraming pambinhi. Sa singkamas nga pala mga idol, dalawa yung pwede nating itanim dyan, yung bunga and then yung pinakalaman. Yung pinakalaman lang yung itaninim ko niya mga idol, yung ganyang kalaki, kasi wala pa ako nung available seeds. Hindi naman ako bumili na sa online, kasi mayroon naman akong available na pinakalaman niya. Ayun na lang yung pinatubo ko mga idol. Then ang purpose nga noon, para mapabunga natin and makakuha tayo ng marami pambinhi na singkamas. Bale mga idol, halimbawa gusto nyo magtanim ng singkamas pero wala kayong available na seeds, and then may malapit naman na bilihan sa inyo dyan ng yung pinaka singkamas, yung kinakain, pwede nyo nang itanim yan mga idol, para makapagtanim na agad kayo ng singkamas, ma-experience nyo na yung pagtatanim. Kasi ayan mga idol, mabilis naman buhayin yung singkamas, and then namumunga naman sila. Ayun yung magagamit natin para makapagtanim tayo ng mas marami. 5 months to 6 months mga idol, pwede na tayo mag-harvest ng singkamas. Ayan mga idol, ayun yung update natin ngayon sa singkamas. Bibigyan ko na rin kayo ng update dito sa mga tanim kong kamuting kahoy. Bali ano na to mga idol, 5 months na, magsi 6 months ngayong last week of August. Ito na yung ano nila mga idol, itsura. Papakita ko lang sa inyo yung katawan niya mga idol. Tinubuan na ng mga panibagong supang, kasi nga nung nag-uulan nung nakaraang buwan, lumambot yung lupa. Yan, kaya nagtauban yung ibang puno, pero hindi naman maapektuhan yung laman nun mga idol. Yan medyo lumitaw yung laman laman na yan mga idol. Ito yung puno ng ating tanim na kamuting kahoy or balinghoy. Malalaki yung puno niya, lumambot ng sobra yung lupa ngayon, kasi nga habagat. Ang pangit ng itsura dito sa bukid mga idol, sobrang putik. Ayun yung ano niya, malalago naman yung dahon. Bubunutin ko na yung iba niya sa katapusan ng August para mapakinabangan na.
Yung iba kasi niyang laman mga idol, inaalala ko baka mabulok kasi nga ulan na ng ulan, nabababad ng tubig yung mga laman niyan. Ito yung ibang puno ng kamuting kahoy mga idol, mga nakatagilid kasi wala nang tigil yung ulan, halos ilang linggo ng ulan, lumambot na ng sobra yung lupa kaya nagtagilid, tumagilid yung mga puno. Ito yung mga ano niya. Yan, ito yung pinakakatawan ng ating tanim na kamuting kahoy. And yung kulay nga ng laman yan, kulay dilaw. 6 months na yan sa darating na last week of August. Kaya pwede na rin harvestin. Ito mga idol, katulad nito, nabababada ng tubig yung sa gilid ng pinagtataniman nila, maaapektuhan yung laman niya kung patatagalin pa natin. Ayun yung kapangitan kapag inabot ng habagat yung mga tanim natin, nabababad yung laman, baka masira mga idol. Kung mapapansin nyo, taob na taob yung puno ng balinghoy na to. Yan, umangat yung laman niya nung isang araw kasi nga tumagilid yung puno niya, tumaob sa sobrang lambot ng lupa. Ang ginawa ko, tinabunan ko na lang ulit, hindi pa naman karakarakang mabubulok yung laman niya. Ayan, ito yung puno niya, tumaob ng sobra, malalaki na yung puno niya mga idol. Yung pinakakatawan, ito yung napakaganda gamitin as planting materials, itong gantong kalaking katawan ng kamuting kahoy. Ayan, dito parte yung laman niya na umangat, itong palibot na to. And yung laman niya mga idol, medyo malaki na, nasa ganyan nakataba. Kaya konting araw pa ay mas lalaki pa yon. Hintayin na lang natin mag katapusan ng August or last week of August para mabunot na natin. And then ito mga idol, ito ipapakita ko sa inyo, ito yung pinakakanal sa pagitan ng kama or ng plat, yung may tubig na yan, ang mapapansin nyo. Ayan yung pinakakanal sa pagitan ng kama. Malaking tulong yan mga idol kasi dyan ay i-stack yung tubig, hindi dito sa mismong pinagtataniman ng kamuting kahoy or sa plat. Kasi kung hindi nakaplat yung pinagtaniman natin ng kamuting kahoy, tinanim lang natin ng basta, wala tayong land preparation, yung laman yan maaari mga idol babad na sa tubig, sobrang babad na, baka nabulok agad yun kasi nga mababa yung pinagtataniman niya and then nababad na ng tubig. Ayun yung pinaka worst case scenario. Kaya mas maganda nakaplat yung pinagtataniman natin ng kamuting kahoy, may land preparation tayo. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, ayun yung kanal sa pagitan ng plat, may mga tubig pa. Ito yung ano mga idol, pinag-aagusan ng kanal sa pagitan ng kamuting kahoy. Ayan, naagos yan doon pababa. Ayan, nilagyan natin ng agusan niya pababa para hindi ma-stuck masyado yung tubig sa kanal. Ayan, yun lang muna siguro mga idol.